Target sana January. So hopefully walang maging setback or anything. Sana smooth pa din. So yun yung target. So sana makalaro na ako by January. Kai Express, nagliliyap ang basketball world matapos kumpirmahin mismo ni Kai Sotto na sa January ang target niya sa pagbabalik sa court. Sa kanyang exclusive interview, inamin niyang okay naman ang pakiramdam niya sa ngayon. Pero may mga araw na sakto lang, malinaw na indikasyon na nasa gitna pa rin siya ng mahirap at maingat na recovery process. Hindi rin niya itinago na madalas siyang kumonsulta kay AJ Edu na dumaan sa parehong ACL injury. Ayon kay AJ, normal lang ang intermittent pain kahit nakabalik na sa laro, dahilan para hindi mabahala si Kai sa mga nararamdaman niyang discomfort habang lumalalim ang kanyang rehab. Bagamat bawal pa siyang sumali sa full team practices, meron na siyang specialized program para sa boardwork, weight room at rehab bar. Sinabi niyang hindi pa siya nakapag-participate sa mga scrimmage, gusto niyang patuloy na makatulong sa team at coaches sa abot ng kanyang makakaya. Naniniwala si Kai na mahalaga na manatili siyang konektado sa sistema habang inaantay ang tamang panahon para muling sumabak sa high-level competition. Ang pinakamalaking pahayag niya, January ang kanyang target na pagbabalik. Basta walang maging setback, inilatag niya itong may halong pag-asa at pag-iingat. Malinaw na nauunawaan niya ang bigat ng narating niyang injury at ang kahalagahan ng tamang timing sa kanyang career. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagpapadala sa hype. Gusto niyang siguraduhin na kapag bumalik siya, handa siya both physically and mentally para sa tuloy-tuloy na paglalaro. Malaki ang epekto ng update na ito para sa Gilas at sa buong basketball world. Ipinakita nito na may direksyon at kooperasyon ang ginagawa niyang rehabilitation at nakahanay ito sa long-term program ng ating national team. Sa presensya pa lang ni Kai, ramdam na agad ang pagbabago sa energy at motivation ng mga teammates na sabik makita siyang bumalik sa aksyon. At para sa mga fans, ang kumpirmadong January comeback target ay nagbibigay ng bagong pag-asa, isang simbolo na malapit ng mabuo muli ang core ng Gilas frontcourt. Sa ngayon nakatutok ang buong bansa sa susunod na kabanata ng kanyang recovery. Kapag matupad ang target niyang January return, magiging isa itong monumental moment, hindi lang para sa kanyang career, kundi para sa muling pagsiklab ng Gilas sa international stage. Naramdaman ngayon sa buong basketball community ang kakaibang paghugot ng pag-asa matapos ibunyag ni Kai ang malinaw at matapang na target, ang kanyang January comeback. Pero sa likod ng headline na ito, mas malalim ang kwento. Hindi lang ito simpleng pagbabalik, ito ay muling pag-angat mula sa pinakamahirap na yugto ng kanyang career. Sa kanyang sariling mga salita, minsan okay, minsan sakto lang, ipinakita niya ang totoong mukha ng recovery. Hindi laging maganda ang bawat araw, pero ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang progress. Dito rin tumatatag ang papel ni AJ Edu. Kung may isa mang taong eksaktong makakaintindi sa mental at physical battle ng ACL recovery, siya na yon. At ayon kay Kai, si AJ mismo ang nagbibigay sa kanya ng assurance na normal ang pain, normal ang kabagalan, at normal ang insecurity na kaakibat ng rehabilitasyon. Ang insight na ito ay napakahalaga dahil ito ang naglalagay sa target date na January bilang hindi illusion, kundi informed and medically grounded timeline. Isang timeline na sinasabayan ng experience ng taong dumaan na sa parehong hirap. Makikita rin sa interview kung gaano ka-strategic ang approach ni Kai sa kanyang comeback. Hindi siya pumipilit na bumalik agad sa team practice. Sa halip, nakafocus siya sa structured individual work, board drills, weight room sessions, at rehab-specific movements. Ito ang klase ng maturity na hindi kadalasang nakikita sa batang atleta na may global spotlight. Sa halip na i-prioritize ang hype, inuuna niya ang long-term sustainability ng katawan niya. Ang ganitong mindset ay mahalaga para sa isang 7'3" player na ang career longevity ang pinaka-critical na yaman. Sa kabila ng physical limitations niya ngayon, hindi nawawala ang kanyang presensya sa team at ayon sa kanya, gusto pa rin niya maging asset kahit hindi pa siya nakapag-full practice. Ito ay patunay ng leadership growth na ang pagiging bahagi ng Gilas ay hindi lang tungkol sa pag-dunk o pag-block, kundi pati sa pagiging emotionally present, communicative at supportive sa mga kasama.
Para sa isang batang bigman, ito ay malaking indikasyon ng pag-usbong ng maturity sa loob at labas ng court. Kung titingnang mabuti, ang January target ay parang turning point na hinihintay ng buong programa ng Gilas. Hindi lang ito timeline, isa itong spark ng stability dahil sa tagal na nagpalit-palit ng lineup, sistema at availability ng mga players. Ang pagbabalik ni Kai ay maaring maging anchor na magbibigay ng direction at identity sa kupunan. Hindi na lamang sila umaasa sa naturalized import o sa matchup adjustments. Babalik na ang isang homegrown generational talent na maaring maging cornerstone ng programa sa susunod na dekada. Sa perfectong senaryo, ang comeback niyang ito ay hindi lamang pagbabalik kundi muling pagbubukas ng pinto para sa mas mature, mas matatag at mas handang version na Kai Sotto. Ang bawat araw ng kanyang recovery ngayon ay hindi lamang pisikal na pagsasanay, ito ay paghahanda para sa isang mas malaking misyon, ang buuing muli ang backbone ng Gilas at ang pagtupad sa pangarap ng bansa na makakita ng isang tunay na Pinoy na nangingibabaw sa international stage. At kung pagbabasihan ang bigat ng kanyang mga pahayag, ang direksyong tinatahak ng kanyang recovery, malinaw na ang January comeback ni Kai ay higit pa sa simpleng pagbabalik sa court, sa itong deklarasyon ng bagong yugto sa kanyang karera at sa programa ng Gilas. Sa takbo ng kanyang rehabilitasyon, makikita ang tatlong haligi ng kanyang approach, patience, precise at purpose. Bawat araw na hindi siya sumasali sa team practice ay hindi kawalan, kundi investment sa mas matibay at mas handang katawan. At dahil mismo kay AJ Edu nanggagaling ang assurance na normal pa rin ang pain kahit nakabalik ka na, nagiging mas grounded at realistic ang mindset ni Kai na nagiging dahilan kung bakit hindi basta-basta mauusok ang target niyang return. Habang hinihintay ng lahat ang sandali ng kanyang pagpasok muli sa full practice, nakikita naman ng Gilas Camp ang agarang epekto ng kanyang presensya kahit nasa sidelines pa lang. Ang pagkakaroon ng towering franchise piece na nag-observe, nag-communicate, ay nagpapataas ng intensity sa kupunan. Sa kultura ng mga national teams, hindi lahat ng superstar ay nag-e-effort na manatiling engaged habang injured, but Kai does. At ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pull ng bawat update tungkol sa kanya. Kung matutupad ang January timeline, ito ang magiging pinaka-critical na turning point ng Gilas sa 2025 season. Babalik ang spacing advantages, rim protection at lob threat na matagal na nilang na-miss. Mas magiging malaya si Justin Brownlee, mas magiging sulit ang rotation ni na AJ Edu at Chinmar Fajardo, at mas magiging unpredictable ang offense. Sa madaling salita, darating ang panahon, muling mabubuo ang front-court identity ng Gilas at si Kai ang magiging sentro nito. Sa bawat araw hanggang sa January, ay magiging countdown, hindi lang para sa isang player na gustong bumalik, kundi para sa isang bansa na matagal nang nag-aantay na muling makita si Kai. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.